Ako ay isa sa mga nalulungkot nung walang ni isang Duterte ang tumuloy sa Senado. Napakahalaga na meron sana magli-lead ng slate. Pero ang realidad ng politika natin, kailangan mong depensahan at protektahan ang iyong baluarte. Ang baluarte ni Presidente Duterte ay ang Davao City. Makikita naman natin sa ayos-ayos ng mga kandidato sa Davao City, pati yung pamangkin, apo niya ay itinapat na sa District 2 ng Davao, no? Mabigat ang laban, in the sense na kailangan nilang manalo sa Davao Peninsula. Napakahalaga ng Davao para sa mga Duterte at napakahalaga ng Davao para sa usapin ng 2028. Sino ba talaga yan 12 at itataas ba ni dating Presidente Duterte ang mga kamay nila? Nakita natin may kanya-kanyang pagtataas. Itinaas niya ang kamay ni Vic Rodriguez, ni Attorney Hinlo, ni Attorney Bondok, at saka may isa pa dun sa naging meeting kaninang hapon. So, sa tingin ko maganda yung strategiya. Ang filing ng Certificate of Candidacies, ano po ang major takeaways po ninyo, ma'am, sa naganap po na COC filing? Well, lumalabas na napaka-tight itong race sa midterm sa Senado. Maraming nag-file. I think 180 ang lumalabas na nag-file at ang party list ay marami rin. Although ang accredited ng COMELEC ay sa tingin ko hindi lahat naman ay nag-file. Pangalawang takeaway ko, mukhang mahigit sa 7 ang partido PDP laban, no? At malalakas ang mga kandidato nito. So, ang sense ko, kailangan lamang na magkaroon ng pag-uusap kung anong areas ang or provinces and cities, highly urbanized cities, lalabas sa strategiya napaka-importante ng mga baluarte ng bawat isa doon sa mga nag-file para sa Senado. So, sino po, ma'am, sa mga aspirants ang nagulat po kayo na nag-file ng Certificate of Candidacy? Well, una-una na si Pastor Kibuloy. Kagulat-gulat yan. May naglatag ng kanyang COC. Karamihan ay nagulat. Pangalawa, si Secretary Lorenzana at saka si dating Secretary Lambino ay tumugon sa pakiusap para sa Senate slate. Hindi naman kagulat-gulat. Siguro ang pinakagulat-gulat doon si Kibuloy, pero hindi kagulat-gulat yung kay Vic Rodriguez, kay Marcoleta, no? Siguro ang isa pa kay Doc Ong. Nakakagulat rin yon dahil alam naman natin yung sitwasyon niya na personal sa mga panahong ito. Ma'am, sa larangan po ng eleksyon, paghahatid po ng mensahe sa taong bayan, ano sa tingin niyo, ma'am, yung magiging tunggalian ngayon sa pagpapaabot ng plataforma de gobyerno? Dahil mayorya po, ma'am, napakinggan na po natin, pero bihira po, mangilan-ngilan lamang sa mga tumakbo ang merong Exhibit A, kumbaga sa kanilang mga binabanggit na ito, ganyan. Napakahalaga siguro na titingnan natin, pagsasama-samahin pa kasi yung mga pangalan na naghahayag ngayon, no? Whether karamihan independent so lumalabas yung mga independent na yan ay nagsasabi lamang na ang partido ay medyo hindi mahalaga sa kanila,
pero ang mensahe at ang plataforma at ang mga issues na pag-uusapan ay crucial. Isa pa pala nakakagulat, humabol si Willie Revillame. Akala ko hindi siya tatakbo, pero klarado naman yung intention niya. So apart from Philip Salvador, meron tayong isa pang artista na pumasok at gustong palaot dyan sa Senado. Surprising yung sa opposition. Unang-una, kailangan nang ma-declare ano ba kayo, opposition o hindi. Klarado yung sinabi ni Vic Rodriguez. Kasi walang nagsasabi kung sinong opposition eh. Napakahalaga niyan sa pagtutunggali sa Senado na merong administrasyon at hindi maka-administrasyon. Hindi pa sila hayagang nagsasabing talagang oposisyon sila. Kailangan mong ma-declare yan para contrasting kaagad ang paghahambing sa administrasyon. Parang nawalan rin ng kulay o interest ang administrasyon kasi naglatag sila buong slate, no? Lumalabas nung una ang lakas kasi makikita mo yung slate ng administrasyon hindi kinakailangan ng endorsement ng presidente. Usually kasi pag midterm referendum yan ng nakaupo at malaking basihan ang pulling power ng administrasyon. Pag titingnan mo yung alyansa ng para sa bagong Pilipinas, on their own, yung 12, sabi ko nga, 6 doon ang can competitively run on their own right, no? Yung 6, marahil kailangan ng makinarya at pondo. Pag linipat mo ngayon doon sa grupo ng PDP Laban, siguro sa mga susunod na araw, kailangan nating makita sino yung 12 at sino yung guest candidate. Kasi 2 na doon ang guest candidate eh. Si former Governor Chavit Singson at si Congressman Rodante Marcoleta. So, yung bang ibang naghayag na independent tapos gagawin silang guest, meron doon kasing strategiya rin para mapuno yung 12. So parang kailangan mag-declare, ma'am, ng PDP Laban or ni former President Duterte na kami ang oposisyon sa administrasyon na ito. Oo, sa tingin ko napakahalaga noon kasi kung titingnan mo yung resulta ng survey namin itong quarter na ito, lumalaki ang undecided. From pro-administration, nagiging anti-administration at lumalaki ang undecided. Ganon din yung opposition. Yung opposition ng 2022, nalulusaw yun ngayon at nagiging anti-opposition. Pero ang undecided lumalaki. So makikita mo dun sa administrasyon at opposition, parehong undecided lumalaki. So kailangan may deklarasyon ng opposition, sila, at pangalawa, kailangan yan ngayon ang pag-aagawan nila, yung undecided or persuadable voters na tinatawag natin. Mahalaga yon dahil kung hindi ka klarado, kung ikaw ay nasa gitna lamang, sa tingin ko ang botanteng Pilipino, titingnan at titingnan. Kung ibabangga ka sa administrasyon, asaan ka? Prof, magandang gabi. Hindi po nagpahiram sa national level ang pamilya Duterte at nakatutok sila ngayon sa Davao City. Anong nakikita mo naman dito, Prof? Though, ano pa rin sila? Sub-sub pa rin, like kagaya yun nung si Mayor Rodrigo Duterte, abala pa rin siya doon sa kanyang PDP Laban, pag-i-endorse, pero nakatutok sila doon. Nasa top siya, no, sa mga iba't ibang mga survey. Nandun yung pangalan niya. Ano kaya ang masasabi mo rito, Prof? Well, Adman, ako ay isa sa mga nalulungkot nung walang ni isang Duterte ang tumuloy sa Senado. Napakahalaga na meron sana magli-lead ng slate.
Pero ang realidad ng politika natin, kailangan mong depensahan at protektahan ang iyong baluarte. Ang baluarte ni Presidente Duterte ay ang Davao City. Makikita naman natin sa pag-ayos-ayos ng mga kandidato sa Davao City, pati yung apo niya ay itinapat na sa District 2 ng Davao, no? Mabigat ang laban in the sense na kailangan nilang manalo sa Davao Peninsula. Napakahalaga ng Davao para sa mga Duterte at napakahalaga ng Davao para sa usapin ng 2028. Yan ay signal kung paano nila nakikita na ang Davao kailangan nilang maproteksyonan. Ang kagulat-gulat dyan, no, pwede sana na isa sa kanila mag-lead. Kaya nga makikita mo yung ugong, no, kahit na hindi inaalaw ang substitution ngayon, merong kumalat kaninang umaga na ika-cancel daw yung COC ni dating Pangulong Duterte para sa mayor at dadating daw sa Maynila. Pareho katulad ng 2016, nag-aabang ang mga tao, lalo na ang mga supporters nila, na isa sana sa tatlong Duterte na nasa local ang umangat sa national. Pero hindi tayo napagbigyan at kailangan intindihin ng mga supporters nila na mahalaga ang Davao City para sa mga Duterte. Imagine mo, dating Pangulo na yung na supposedly retired na. Pero sinakripisyo niya ang sarili niya para bumalik sa posisyon niya dati para protektahan at depensahan ang Davao City. Maaari ba natin masabi, Prof, na kung meron mang plano, lalo na yung current administration, natunugan ng mga Duterte yung plano for Davao City? Kasi mismo ang tatay babalik sa pagkalkalde, bababa si Mayor Baste sa vice. Ang kalaban nila ulit is itong mga Nograles. Nagkaroon na ng Nograles Duterte dati, pero for pagka-alkalde. Kasi minsan, walang Duterte versus Nograles sa congressional seat, lalo na sa 1st District. Ngayon talaga, talagang Duterte versus Nograles, yung literal ang maglalaban sa darating na halalan. Oo, tama yan, Admar. Sa tingin ko, natunugan yan. Simula na ng nagbago-bago ng mga pulis sa Davao City, yung nangyari sa KOJC, no? Yung basta-bastang binaliwala ang karapatan ng isang mayor over sa jurisdiction niya. So, apart from that, sa tingin ko, very strategic yung pag-file ng maaga ni Presidente Duterte para i-draw ang mga pangalan na nais tumakbo para sa Davao City. At nagulat nga tayo na talagang lumabas si former chairman ng Civil Service Commission, si Chairman Nograles, at nag-file. So, yung galawan at bulong-bulungan lamang ang isang party list na member pumunta na sa distrito at ang dating chairman ng CSC, which is a constitutional body na may termino, ay isinatabi para sa politika. So kitang-kita mo ang laro ng administrasyon doon. Malaki ang balita para makumbinse si Chairman Nograles na andun din yung balita doon sa pag-shift from party list to a district seat. So makinarya at pera ang mapapairal dyan. So kailangan talaga yung matitibay at malalakas na pondo, sandalan ng Davao City ang humarap dito sa magpinsan na Nograles. Opo. Nabanggit niyo, Prof, na sa kabila ng hindi nga pagtakbo sa national level ng isa sa mga Duterte, nabanggit nyo na malakas pa rin yung maaaring line-up ng PDP o endorso
ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So kumbaga nakikita nyo rin po ba na maganda rin yung pagkaplano dahil sa kabila nitong pagtakbo nila sa local level, kasi nga dapat din nilang tatagan pa yung kanilang pundasyon sa kanilang mismong baluarte, yet meron din silang line-up na hindi rin basta-basta. Oo, Admar, at kung titingnan mo dun sa pag pinagsama yung 12, ang bilang ko nga pa, baka pa 15 eh. Sa tingin ko, ang matibay, ang sasabihin mong PDP laban ay 7, na andyan si 2 re-electionist, si Go at saka si Bato, isang artista si Philip Salvador, si Bondok na bago lamang, bata, pero makikita mong naghanda at klarado sa kanya ang kanyang mga tatakbuhan. Merong isa na taga Negros na PDP lawyer. So si Attorney Hinlo. Tapos na andyan pa kung guest candidate kasi in-endorse na eh. Si Chavit at saka si Marcoleta. Tapos meron ka pang Lorenzana na dating kalihim ng National Defense. Malaking kanya na, malaking pagsama. Nandyan rin si Lambino ng taga Pangasinan. Si Kibuloy ay sa tingin ko naman yan magiging guest candidate although nag-file as independent. So kung bibilang mo yan 2, 4, 6, 7 kaagad. Ang iba pang independent, si Norberto Gonzales, maganda ring pick yan, dating tumakbong presidente, dating National Security Advisor, si Vic Rodriguez na independent, at meron silang mga party list na magandang tingnan rin, yung Bistak Gyod na pinamumunuan ni Greco Bellica, yung Epanawan, Sambayanan na pinamumunuan ni Dr. Lorraine Badoy, yung isang lawyer nyo, at saka si Eric Celis, at saka meron pa yatang isa na sa labo-labo hindi pa natin ma-define kanino ba aliado. So pag nagklaro ang smoke at nakita natin kung sino ang magkaka-align, sa tingin ko, napakalakas ng oposisyon. Ang kulang nila ay ang network at ang pondo. Alam naman natin sa politika, ang pondo ay napakahalaga. Pero dahil meron namang pinagbabatayang baluarte ang Duterte vote, sa tingin ko napakahalaga ring pag-aralan natin yon dahil talagang sa tingin ko magiging off the playbook uli itong Senado, considering giveaway naman kay Mayor Duterte na mananalo yan eh. So meron pa rin siyang panahon para iayos ang PDP slate. Nakakagulat kasi nakumbinsi niya itong mga taong ito na magsakripisyo. Ang alam ko meron pa mga naka-standby eh kung sakaling hihindi. So, ito'y senyas ng popularidad ni former President PRRD. Alam mo, ang Admar, ang isang bukod tanging measurement ng popularity niya, yung sinabing, ano ba, kailangan, sa media, tinanong niya nung interview, sa tingin niyo ba dapat akong tumakbong mayor? O kayo media, kayo naman ang kumupulso ng taong bayan. Sa tingin nyo, ang taong bayan gusto. So he made that decision during the press conference. I mean, yes, he has made all the calibrations. But yung last day offensive, natatakbo ba o hindi o ano, it brings energy to the base, both at Davao City level and at the national. Kasi makikita mo, talagang sinusundan siya. Talagang ang media, nag-uunahan. Ano ba, scoop ba ako o mali? Hanggat bandang hapon, sinabi na niya, sa tingin ko, nung nandito na siya nasa Maynila, nung sinabi niyang
Hindi, sa Davao City ako tatakbo at walang cancellation na mangyayari. So, he knows how to get the base moving and energized and get the base to understand what he is doing. I think in the next, 3 days, a week, we will know the shape and form of PDP Laban. Prof, ang update naman ay si dating Defense Secretary Lorenzana ay nag-withdraw, no? Kinumpirma din ito. Nag-withdraw? Yes, nag-withdraw ito kaninang 12:13. Sinabi naman dito ng COMELEC na wala namang reason sa kanyang pag-withdraw itong si dating Secretary ng National Defense, Delphine Lorenzana. October 7 siya nag-file as independent candidate tapos nag-withdraw, no? Ito kaninang tanghali. Alam mo Admar, sa tingin ko yan parte ng strategiya nila na hindi pa binubuo yung 12 eh. Kaya ang feeling ko magsosobra eh. Natandaan natin noong 2019, di ba? Merong 13 o 14 yung isang slate tapos yan yung kay VP Mayor Sara noon at saka yung kay Presidente parang 7 lamang o 8. So kung susumahin mo yung 2 Duterte, 2 slate, mamili kayo. So out of the box yun, ang traditional is name the 12. Itong approach nila ngayon, tsaka palilinisin yung kung sino yung 12, marami pa diyang so napapag-usapan, alam mo yung pinapag-usapan, may boss, sino ba talaga yung 12 at itataas ba ni dating Presidente Duterte ang mga kamay nila. Nakita natin may kanya-kanyang pagtataas. Itinaas niya ang kamay ni Vic Rodriguez, ni Attorney Hinlo, ni Attorney Bondok, at saka may isa pa dun sa naging meeting kaninang hapon. So, sa tingin ko maganda yung strategiya kasi earned media. So tama, habang ina-announce, habang pinag-uusapan, na-highlight yung team niya. Ang nalulungkot lamang ako doon sa PDP, kung magkakasama-sama yung mga pangalan na natin sinasabi, walang babae. Sana nagkaroon sila ng pagpipili ng babae, wala ring Muslim, di ba? Yung usual na dapat nabibigyan sa slate. Pero tingin nyo po, yung possible na line-up ng PDP Laban led by former President Duterte, well-represented yung mga lugar at mga sektor? Well, una ko naman sinabi, walang babae, walang Muslim, pero in terms of areas, mas marami ang nasa Mindanao. Although, hindi pa nga natin alam kung sino yung 12. Kung titingnan mo lang yung 7, Go Bato, 6 na lang pala, Kibuloy, mga taga Mindanao, si Salvador ay Bulacan, Region 3, si Bondok, I'm not really familiar kung saan siya, kung NCR yan, NCR. Si Hinlo is from Negros. Western Visayas. Oo, so makikita mo may element ng pagbabalanse, pero sa susunod na mga araw, makikita pa natin kung sino pa yung dadagdag dito sa 6. Kung isasama si Marcoleta, si Singson. Singson is Northern Luzon. And of course, Marcoleta, yan yung kalakasan ng iglesia. So makikita mo rin dito sa line-up na ito, kung yan yung magiging line-up, merong religious undertones. Naandyan yung kay Pastor Kibuloy at saka yung naandyan yung Iglesia ni Cristo. Opo. Prof, last 2019 midterm election, yung mga pambato sa ilalim ng hugpong ng pagbabago led by Mayor pa siya nun,
yung Vice President natin ngayon, Sara Duterte, 2019 yan. Talagang marami ang nakapasok dyan. Kabilang na rin dyan, di ba? Senador Bato at iba pa. Hindi pa nagsasalita ang pangalawang Pangulo rin ukol dito sa ganap sa filing. Ano sa tingin mo ang makakadagdag ba ito lalo sa tsansa na makuha yung majority siguro sa darating na halalan? Tama ka, Admar, no? Tahimik si Vice Presidente dito sa galawan na nangyari sa filing of Certificate of Candidacy. Una, sinabi niya kung hindi siya mag-i-endorso, palalakasin niya muna yung Office of the Vice President. Before that, sabi niya parang ang gusto niya mag-endorso para sa lokal, no, sa local government. Pero ang biggest strategic move kung makuha natin ang ama at ang anak ay magsama para talagang itaguyod yung PDP slate, no? Si Vice President hindi naman miyembro ng PDP yan, kaya napakahirap kung paano gagawin, pero natuto na siyang mag-endorse noong 2019 Again, babalik tayo Noong 2019, dalawang slate. May slate si Mayor Sara, may slate si President Duterte. Never silang nagkita, nagsama sa isang rally. Imaginein mo kung magkasama yan sa rally para sa 2025, no? Pangalawa, napakahalaga. Ito yung parati kong sinasabi sa mga gustong magkampanya. Titingnan nyo saan ang galing ang boto ng Senator Go, na ang tawag ko dyan ay tracer siya kasi nakita kung gano'ng kalakas si President Duterte. Midterm, nagawa niya ang isang ordinaryong tao na mag-rank number 3. Pagdating ng 2022, nag-end siya with the highest approval and trust rating in the history of presidential politics. Nanalo ang anak niya with 32 million. Saan lugar yung 32 million? And at the same time, alam naman natin ng storya ng number 12 candidate na si Robin Padilla ending up as number 1 with 22 million. So pag in-overlay mo lahat yan from 2016, 2019 to 2022, anong areas ang masasabi natin baluarte ng Duterte? Sa tingin ko, yan ang labanan na makikita natin para sa kampanya sa Senado. Pag tinignan mo yung administrasyon, ano ba ang Marcos-based vote? Ang Marcos-based vote, ang Marcos, kahit sinong Marcos, average 11 million. Tumaas siya ng 13 million nung tumakbo siya as Vice President, talo. Tumaas siya nung si Senator Amy Marcos ay tumakbo, naging 15 million at itong eleksyon. So makikita mo yung jump from 15 to 31. Nasaan yan? So papasok dyan yung konsepto na nasaan ang persuadable voters ng administrasyon na umalis na sa kanila, nasaan ang persuadable votes ng oposisyon na hindi na ngayon oposisyon pero undecided. Lumalaki yung undecided, mauuwi tayo ngayon sa usapin ng boto at mapa. At yan ang data and analytics ang napakahalaga kasi hindi mo masasabing panalo ka, kailangan magplano. So itong mga susunod na buwan hanggang Disyembre, magplaplano yan, paano natin kukunin ang pagpanalo. Ang slate ba ng oposisyon ay magsasalita ng isa o magiging traditional yung approach na kanya-kanya, suntok sa buwan? Dapat kung oposisyon ka, naglalatag ka ng klaradong plataforma, klaradong gagawin mo sa mga issues ng bayan. Nakita naman natin ang nangyari sa budget process, nakita naman natin ang nangyari sa pagwaldas ng pondo ng bayan sa mga ayuda. So kailangan tugunan yan ng tinatawag na oposisyon. Kaya napakahalaga mag-declare ka na ikaw ay oposisyon at mag-declare ka ano yung issues na titindigan nyo dahil ang administration hindi ito ginawa.
Tsaka considering yung kanilang campaign manager din yun, yung #1 na senator, hindi rin basta-basta, no? Si Senador Robin Hood. Oo. Pero dito lang ako sa last na lang po sa local ulit, yung sa Davao, tunggalian ng Nograles versus Duterte. Meron din dito sa sa Marikina, 'di ba? Maraming mga local ngayon, lalo na dito sa Metro Manila, magbabangga. Tapos yung isa sa paborito nyo pong syudad, ang lungsod po ng Maynila, marami pong maraming tatakbo ngayon, no? Una, yung incumbent, si Mayor Lacuna, former Mayor Isko Moreno, tapos si front row, si Congressman SV, tapos meron pang isang Sai, si Michael Sai, na isang negosyante at ekonomista rin. Anong nakikita mo rito? Ano ba, possible ba na halimbawa magkahati-hati ng boto, talagang lahat pwedeng manalo? Alam mo, Adman, maganda yung tanong mo. Maraming interesting races sa lokal. Isa na nga yung nabanggit mo sa Manila, labanan niya ng Baluarte, basagan ng Baluarte. Si Mayor Isko, malakas yan sa District 1 and 2. Si Mayor Hani, taga-district ng Sampaloc, 3, no? Sino ang nakapag-put up ng full slate is a sign of strength. Whether that full slate will work to the advantage of the leader of the slate is one of the most important things to look into. Matibay ang, sa tingin ko, yung race sa Manila is between Mayor Hani and former Mayor Isko. May naratibo silang pareho kasama nung unang term ni Mayor Isko. May naratibo rin silang magkahiwalay. At yung sinabi nga na hindi na siya tatakbo kung matalo at magre-retire na lang siya. Magaling ang pagpili sa Vice Mayor kasi atsensa yung Vice Mayor ni Mayor Isko. So, lahat yan, titingnan natin kung paano magagawa yung mga ano bang nagawa, accomplishment, ano bang prinumiso, anong hindi nagawa. Maraming issues kasi sa Manila eh. Sa tingin ko, ang isang mabubuksan dyan ay yung utang ng Maynila sa Land Bank at sa Development Bank of the Philippines, yung pag-sale sa patrimonial properties ng Maynila, at saka yung doon naman sa kabila, bakit napabayaan ang sinimulaan ng 3 taon? May mga serbisyo na kilala si Mayor Isko, pero napabayaan ni Mayor Lacuna. Interesting sideline dyan, yung anak ni Mayor Isko ay tumatakbo konsehal. So, yung dati niyang sinabi na isa lang sa pamilya, walang ng iba, ay nagbago na rin. So, makikita natin, maraming mga pinangako, maraming mga sinabi, hindi naman natuloy. So, interesting yan. Yung Marikina, interesting rin, no? Kasi makikita mo, pareho sa Marikina at sa Manila at siguro sa Makati at Taguig, yung word of honor lumalabas dito sa mga naratibo dito sa areas na ito. Nag-usap, naiba, bakit nagkaganon? Politika ba yan? Or personal na ambisyon? So makikita natin dito. Doon naman sa ibang areas, makikita natin maraming dynastic, maraming mga bata na tumatakbo sa mga posisyon na kailangan mo ng experience at responsibility. Pero makikita natin ang dahan-dahan na pagpapalit ng generation ng isang dynasty na nangyayari ngayong darating na eleksyon. Prof, gaano ka-unique yung platform na ensuring religious freedom na siyang ginagarantiya po ng ating 1987 Constitution na sa nagdaang KOJC siege po, Prof, ay hindi na po usapin ng if kasi nangyari na eh. Usapin na po yan ng kailan mangyayari sa ibang mga religious groups
tulad po ng dinanas ng Kingdom of Jesus Christ? Alam mo, napakahalaga ng religious freedom. Pero paano mo yan i-communicate? Paano mo yan paiintindi sa almost 87% Catholic na bansa? Yung pagiging Katoliko nga, forsaken, I mean, sinasatabi usually. At yung mga marginalized religious group ang tumatayo dito sa usaping religious freedom. Sa tingin ko, pwedeng maging evangelization ang kampanya kung dadalhin dyan sa usapin na yan. Definitely, mapapalagay dyan ang usapin ng diborsyo, ang usapin ng LGBTQ, mga religious freedoms yan eh. Rather, issues that impinge on religious freedoms. Napakahalaga ring mailagay at i-communicate sa paraan ng kampanya ang nangyari sa KOJC. Kaya yung naratibo ni Pastor Kibuloy, mahalagang maintindi at maibabayan. Hindi lamang sa miyembro ng KOJC, pero pati rin dun sa ibang mga religious groups. Balak kasi ni Pastor na maghain din ng panukala para bigyan proteksyon ng lahat po ng religious hollow grounds, katulad po ng nangyari sa KOJC. Pero ma'am, kaugnay pa rin po sa naging talakayan natin, paano po yan ma'am? Makukonsidera po na ba natin na yung isang low-ranking candidate as a goner sa eleksyon, o yung mga baguhan o yung mga wild card, ika nga, yung mga hindi in-expect ng taong bayan na tatakbo, ano yun? Wala na bang pag-asa yun na manalo sa botohan at magpapaabot po ng tamang mensahe sa electorate? Alam mo, ang MJ, ang politika kasi dito sa Pilipinas, 90-day lamang eh. So lahat ng plano ginagawa, and you need to execute that. Hindi porke nagda-number 1 ka sa ranking, ay sigurado ka na. Ang pinanggagalingan ko yan noong 2004, nung ako'y campaign manager ng kandidato ko, nagsimula kami sa rank 28. You have to run a very scientific campaign. So from rank 28, umangat siya sa 14, umangat siya sa 8, umangat siya sa 4. Nasa rank 4 siya 2 weeks before election day. And we really had to look at the data. Saan ba tayo pwede mag-increase ng 3 percentage point, 5 percentage point to yun yung kicker na tinatawag para ma-propel ko ang sarili to number 1. Hindi ho lahat nagsisimula na mababa ay mababa. Pag mababa ka, nagsimula, pagbukas ng kwadra at hindi ka tumataas, magbago ka na ng strategiya mo. You have to rely heavily on both the internal polls at saka ang tinatawag na commercial polls. Kasi yung commercial yung nakikita ng tao, yung internal yung nakikita ng team mo. To a certain degree, hindi ka pwedeng tumatakbo sa national campaign na hindi ka guided nito. Pero hindi ibig sabihin ang number 1 ay sigurado until the end. No? Meron rin naging kandidato tayo doon sa pre-campaign period pa lamang, gumagastos na ng 350 million para sa mga ads. Pagdating ng campaign, suyang-suya na yung mga tao. That candidate landed rank 15. After almost spending almost 800 million. So, ang kampanya, hindi yan kailangan ng trabaho. Marathon yan. 90 days may be very, very small, a few days. But 90 days need to be masipag ang kandidato, umiikot, meron kang harvest areas na na-identify na kukunan mo ng boto, may tao ka, may organisasyon ka. Ang mahirap kasi dun sa ibang national candidate,
nagre-rely lang sa local mayors, ward leaders. Ang problema noon, oo, ikaw ang dinadala sa first 45 days. The moment magkaroon na ng local election, yung last 45 days, iiwan ka noon. So kailangan meron kang sariling organisasyon, alam mo kung saan mo kukunin. Meron tayong 81 provinces, 150 cities. Saan ka kukuha ng boto? So kailangan yun mapag-aralan. At yung mga nasa kampo ni Presidente Duterte, meron kayong pag-aaralan na pool of core voters. Yun doon sa administrasyon, nabuo lamang yan noong 2022. So sino ang kasama doon sa 2022? Si Vice President Duterte. Ngayon wala na si Vice President Duterte doon. Again, kung ikaw ay observant, makikita mo, sa tuwing ikot ng Pangulo ngayon, hindi ganong ka-warm ang mga tao, hindi nagtatagal sa lugar, hindi na nakikita yung mammoth gathering. Oo, kayang pondohan yan ng administrasyon, oo, kayang magbigay ng ayuda, maraming ayuda, pero sa dulo, titingnan ng taong bayan, kamusta ba tayo nung last na 3 years? Ano bang nangyari sa atin nung 3 years? Pwede kasi yung protest vote manggaling doon. At pag nagkaroon ng protest vote, napakahalaga. Sino ang oposisyon?